po talaga mismo yung ano. Ayan. Ako na lang bukas. Hello everyone, welcome. Hello everyone, welcome sa live natin. Happy New Year. Ayan, magandang hapon. Ayan, magandang tanghali pala sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Ayan, so nandito na naman tayo magla-live mga sis para mag-explain at magbigay ng mga tips, no? Na mga kaalaman. Syempre, libre lang ang pagtulong natin dito mga sis. Libre lang yung pag-guide, yung pagsagot sa mga tanong nyo sa live na to. Walang bayad yan mga sisi ko. Kaya po sa mga may tanong sa akin, basta matres ang pag-usapan natin mga sis. Ayan, pwede kayong mag-comment sa live natin, walang bayad ang magtanong dito. Sa mga bagong pasok sa live, ayan, magpapakilala muna tayo mga sis, okay? Ako nga po pala si Coach Jaja, of course, isang certified health and wellness coach. Siyempre tayo po ay 9 years nang nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at nasisira ang regla. Kaya kung may kakilala kayo dyan ng mga sira ang regla o kaya hirap magkaanak, share nyo ang live natin mga sis. Para naman makatulong tayo, no? Lalo na yung mga walang kaayahan po na magpa-check up, yung mga marami nang nainom na gamot pero bakit parang hindi naman nag-e-epekto. Ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi marami ngayon nasisira ang regla nila o kaya naman nagkakaroon sila ng mga sakit sa matres. Ayan, so ang dami-dami na nilang iniinom ng mga vitamins, mga pills. Pero bakit ganon? Hindi pa rin sila gumagaling. So pag-usapan natin yan dito mga sis. And kung may mga tanong kayo sa live na to, ayan, mag-comment lang mga sis, walang bayad magtanong, okay? Okay, so ito may nagtatanong na dito si Ma'am Rose Jane. Almost 2 years na kami ng partner ko, hindi kami makabuo-buo, pero regular naman ang period ko. Ayan. So ito na sisi ko, magpapakita ako sa iyo ng mga information para mas maliwanagan ka kung bakit hindi ka nabubuntis, okay? So first, alamin natin kung ano ba yung itsura ng matres ng babae. Kasi diyan nabubuo yung baby. Kaya dapat magets mo kung paano nangyayari ang pagbubuntis. So, syempre, ang babae kasi mga sisi ko, para mabuntis, dapat mayroon tayong malinis na matres, walang sakit, walang bukol. Dapat yung matres natin ay maganda ang kanyang pader at yung ovaryo natin, dapat nangingitlog yan. Kasi, usually, kaya hindi tayo nabubuntis dahil may problema ang matres natin. Pangalawa, baka yung mister po natin ang may problema sa paglabas ng kanyang likido, yung similya niya ang may problem, kaya naman po siguro ay nahihirapan din kayong mabuntis. Kaya pag-uusapan nga po natin yan dito. So, okay, first, eto na, magpapakita ako sa inyo ng itsura ng matres natin, alright? So, eto may matres tayo dito sa screen mga sisi ko. So, explain natin ano ba yung mga parts ng matres. Okay? So, ito yung pinakagitna dyan po. Yung baby, kapag nabubuntis tayo, dito siya nakatira for 9 months. So, syempre, kapag itong matres natin ay manipis, masyadong makapal, so, hindi makapag-implant ngayon yung bata, no? Hindi siya makapasok sa loob ng matres. Kaya may mga babae na nakukunan. Yung iba naman, nabubuntis nang hindi nila alam, tapos bigla, nadidelay na sila, biglang dinudugo. Possible na may pagbubuntis na nangyayari, pero hindi natutuloy kasi maaari po na hindi maganda ang pagsanib puwersa nung similya ng lalaki at saka yung itlog ng babae. So, tignan natin, ano ba yung similya? Sisi ko, ang similya ng lalaki, nagmumula yan sa ari ng mister natin. Okay? So, ayan siya. Ito yung parts ng ari ng lalaki. Ilalabas niya yon at ipapasok syempre sa ating ari kapag nagbebembang tayo, 'di ba? So, papasok ngayon yan dito. And, maglalakbay siya, pag ganyan. Tapos ito naman, itong bilog na to, yan kasi yung gumagawa ng itlog ng mga babae, mga sis. So kapag mahina ang pagbigay or pagbuga ng itlog nitong bilog na to, ang tawag kasi dito ovaryo mga sis, no? So pag mahina ang pag-produce niya ng itlog, walang mailalabas ngayon nito na egg cell. So, mahina ang kalidad. Kaya paano ka mabubuntis kung ganun? Maraming nakakaranas nito pero hindi halata sa kanila kasi normal ang regla nila. Kaya akala nila okay lang sila pero hindi nila alam. Kaya pala hindi sila nabubuntis kasi mahina ang kalidad ng
kanilang egg cell at pati yung sa asawa nila mahina din. So yun ang kailangan nating trabahuhin dyan. Papalakasin natin ngayon. And meron kaming therapy na ginagawa dito. Kahit nasa bahay lang kayo, lalo na yung mga walang kakayahan na magpa-check up, pwede namin kayong tulungan na magkaanak sa pamamagitan lang po ng home therapy. At ito pa, meron pa tayong kondisyones dyan. Hindi naman po ako basta-basta nagte-therapy kung hindi ko naman kilala yung tao. Kaya for sure, bago tayo magsimula, dapat talaga may interview tayo na gagawin. Ayan, so walang bayad ang interview mga sis kasi para magkaroon ako ng ideas na nangyayari sa inyo. So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo muna ng libreng online consult, Ma'am Rose Jane. Kapag nakapag-desisyon ka na, isend mo lang sa akin yung pangalan mo, edad, at yung concern mo, ano yung mga ilang taon na kayo, yung age mo, ayan, para mas maging mabilis ang ating usapan, no? Para malaman ko kaagad kung ano yung concern mo, ayan. So, i-fill up mo lang tong form natin at isend mo dito sa FB page ko. Meron kasi akong Facebook page mga sis. So, i-search nyo na lang yan and dyan nyo po isend yung online form natin. And take note mga sis, Luzon, Visayas, Mindanao pwede. Wala pong bayad yan ha. Libre po ang ating online consult. Kasi para malaman natin kung sino ba ang kailangang gamutin sa inyo, sino ba yung may problema para maayos natin kaagad yan. Halimbawa, mayroon ka palang sakit sa matres, kaya pala hindi ka nabubuntis, at least maaga mo siyang magagamot. Ayan. 'Di ba? Okay, so next question tayo. Pwede ba magkaanak ang 46? Sa totoo lang, pwede pa naman. Lalo na kung wala naman kayong sakit. Pero sa edad na yun kasi, 46 ka na, natural na ang katawan ng tao habang tumatanda, humihina ang lahat. Kaya malamang sa malamang, matatagalan, mahihirapan, especially kung meron tayong mga komplikasyon, meron tayong ibang sakit. Ayan. So, next question. Yung asawa ko may maintenance 1999. Since 1999. Dahilan ba yun para di ako mabuntis? 54 na mahigit. Possible, ma'am, kasi ang mga maintenance na gamot, meron talagang mga hindi magagandang epekto yan sa katawan po natin. Lalo na kapag matagal na natin siyang paulit-ulit na iniinom. Kung ang maintenance naman natin is pang high blood, para makontrol lang yung mga blood sugar natin, pwede naman yon. Pero kapag kasi yung maintenance natin ay masyadong matapang at masyadong marami. So ito, may kinalaman din kapag masyado kasing maraming gamot na pumapasok sa katawan natin at maintenance. Syempre yung hormones ng tao, yung sistema kasi ng katawan natin mga sis, maraming ugat yan sa loob. So ito, kagaya ng babae, pag marami siyang iniinom na maintenance na dumadaan sa lahat ng dugo niya, ugat ng katawan niya, madadaanan or maaapektuhan talaga ang kanyang matres. Kaya po ganun. Pero sis, para mas masagot ko ng tama yan, mas maganda magpa-online consult ka. Para mabigyan kita ng tips, no? Para mas mag-guide kita. Wala namang bayad yun sis, huwag kang mag-alala. Ang gagawin mo lang para masagot natin lahat ng tanong mo, isend mo lang sa akin yung para mabilis tayo, pangalan mo, edad, yung concern mo sis, and then isend mo yan dito sa Facebook page ko. Mas maganda din kung naka-follow kayo sis, para mas maging updated. Okay, may nagtatanong dito, meron daw siyang PCOS. So, move forward tayo sa topic ng PCOS. So, ang PCOS mga sis, isa yan sa pinakasikat na problema ngayon ng mga kababaihan. Ano ba tong PCOS na to? Actually, pinaiksi lang yan eh. Ang totoong ibig sabihin ng PCOS ay Polycystic Ovarian Syndrome. So, ganito yung kanyang itsura. So, ito, may matres tayo dito, pakita ko Ito yung matres natin, ito naman yung ovaryo. Para magregla ang babae, dapat itong dalawang bilog na to ay gagana siya para magtulak ng dugo palabas dito. Kumbaga siya yung taga-signal. Kasi kapag itong ovaryo natin ay hindi siya gumagawa ng tamang trabaho, hindi siya nagpe-fertile, hindi siya nag-ovulate, itong matres natin walang ilalabas na regla yan. So, ang PCOS, short for Polycystic Ovarian Syndrome, which means ang ovaryo natin ay nagkakaroon ng mga cyst. Sobrang liit na mga cyst. So, ganito ang itsura ng matres natin, ng ovaryo natin kapag may mga cyst yan. Ganyan ang nangyayari sa mga may PCOS. Kaya kung mapapansin ninyo, di ba, ang mga may PCOS ay nagkakaroon ng problem sa pagregla. Nahihirapan din silang mabuntis kasi apektado yung parte ng katawan nila na gumagawa ng itlog. Kaya pati regla nila mga sis ay nagiging problema, nagiging irregular sila. So ito, tignan nyo.
Ang nangyayari sa mga may PCOS, ito yung normal dapat, pero ang nangyayari sa kanila ganito. Walang pumuputok na itlog, nagiging cyst lang siya. So, ganyan ang pinakamalaking problema ng mga may PCOS. Isa pang problema dyan is, syempre, dahil nga hindi niya pinapalabas ang regla nyo, naiipon yung pagkapal ng matres natin, yung mga dumi ng matres natin, yung mga parang dumi, hindi natin na ilalabas ng maayos at ending, nagkakaroon ng kakambal na ibang sakit. Kaya kung mapapansin nyo yung iba, dati PCOS lang ang sakit nila, nagkaroon na din sila ng sakit sa matres na kung tawagin, meron na, ay endometriosis, 'di ba? Tapos, may mga symptoms kasi yan mga sis. Kapag may PCOS ang isang tao, ganito, mapapansin nyo na mabilis silang tumaba. Pag nag-diet, pumapayat. Pero pag in-stop ang diet, tataba na naman sila ulit. Tapos, ito, yung kanilang labi, yung taas ng labi nila, nagkakaroon ng bigote. Para na silang may balbas kasi nga nagkakaroon sila ng hormones na pang lalaki. At hindi lang yan, nagkakaroon din sila ng maraming pimples. Ganyan ang nangyayari sa mga may PCOS. Kaya kapag may PCOS po kayo, dapat ngayon pa lang agapan nyo na yan kasi kapag hindi po natin minamanage ang PCOS, nagkakaroon siya ng ibang kakambal na problema, kagaya ng pagkakaroon ng bukol sa matres, kasama niya yan kapag hindi natin siya na mamanage. Kaya dito po sa amin, meron kaming therapy na ginagawa, kaya marami kaming mga alaga na na-therapy namin na wala yung mga cyst nila sa ovary at dahil doon, gumanda yung pakiramdam nila, nawala po yung mga cyst at nanganak na sila ngayon, yung regla nila na ayos din. Dahil lang po yan doon sa therapy. Syempre, ako naman kasi mga sis, hindi ako basta-basta magte-therapy kung hindi ko naman po nakausap yung tao. Kaya mas maganda, bago ka magpaalaga sa akin, magpa-online consult ka muna. Which is libre yan. Free ang ating online consult. Ito lang ang gagawin mo sis, step 1, pangalan, edad, tanong or concern. I-send mo yan dito sa Facebook page ko para masagot natin yung concerns nyo at walang bayad ang online consult natin ngayon. Okay? 100 slots po ang nakapila for online consult, kaya habol na lang po tayo. Paunahan na lang yan mga sis, no? Kung sino ang mauna sa pila, siya po ang masasagot natin. Uulitin ko lang, 100 slots lang ang available sa free online consult natin today. Kaya po habol na po tayo. I-send lang natin yung form and then i-send nyo po dito sa Facebook page namin. Okay? Sa mga bagong pasok sa live at yung mga nag-send ng gift, thank you so much. Ako nga po pala si Coach Jaja, isang certified health and wellness coach. Siyempre, 9 years na po tayong nag-aalaga ng mga may problema sa matres at regla, yung mga hirap magkaanak, lalo na yung mga walang pampa-check up. Kasi hindi naman lahat ay mayaman sa mundong ito. Marami pa rin pong mga babae na nakakaranas ng sakit sa matres at regla pero wala silang pampa-check up. Kaya kung ganun ang nangyayari sa inyo mga sis, dito meron tayong libreng assessment and tutulungan namin kayo kahit nasa bahay lang kayo. Meron tayong home therapy para dyan. Lahat ay natural way. Okay, so kung may mga tanong, mag-comment lang sa live. Walang bayad magtanong dito mga sis. Comment lang po tayo. Ang partner ko po ay walang scrotum. Possible ba na mabuntis ako? For that one, Dark Angel, kailangan nating malaman bakit siya nawalan ng scrotum. Anong nangyari, sisi ko? Kasi sa ganitong case kasi, hindi natin masabi or makalkal kaagad. Kasi alam mo na, ang scrotum, part yan ng ari ng lalaki na kung saan dito yung production ng kanyang similya. Okay, so kailangan malaman natin ano yung dahilan bakit natanggal yun. 'Di ba? Kasi kung wala na siyang scrotum, paano siya makakabuntis? Wala nang part yung ari niya na doon yung mismong production ng sperm niya. At paano natin nasabi na wala talaga siyang scrotum? So, kailangan malaman ko, kailangan maano natin to, makalkal natin. Kasi hindi naman agad-agad okay, so since birth, wala na. Ay, naku sis, mahirapan tayo dyan. Kasi that is some abnormality na to sisi ko. And for that one, hindi na natin to matutulungan kapag ganito ang cases. Alam nyo naman, home therapy po tayo. So,
hindi tayo, we are not intended to diagnose, prescribe medical treatment like this. Kaya pagdating sa mga ganyan sis, mas maganda kung ipa-assess nyo po sila sa talagang urologist, no? Kailangan malaman po dyan. Kasi dito po home therapy tayo, so yung mga mild cases lang ang kakayanin natin dito. You're very much welcome. Ayan, welcome sa mga bagong pasok sa live natin. Walang bayad magtanong, libre lang po. Kaya sa mga may problema sa matres, hirap mabuntis, may sakit sa matres dyan, matagal nang may iniinom na gamot, hindi gumagaling. Ayan, aalamin natin yan mga sis. Paano pag 5 months nang nagbi-bleeding? Sisi ko, hindi normal na nangyayari sa isang babae ang ganitong bleeding. Kapag mahaba ang pagreregla, lumalagpas na yan ng 2 linggo, sinyalis ito na may nangyayaring hindi maganda sa loob ng matres natin. So, ganito yung itsura ng matres natin para ma-imagine yung mga sis ha. Ayan yung gitna, ito yung matres, yung paligid niya, yan ang tinatawag na lining. So, every time po na tayo ay nagreregla, etong lining na ito ay nagsished siya. Kaya po pag napapansin nyo, pag nireregla kayo, parang may mga laman-laman na buo-buo, ba? Diba? Yan ang lining. Mga dumi yan sa matres natin na nilalabas ng ating katawan, ng ating matres. So kapag kayo ay 5 months na nagbi-bleeding, ibig sabihin yan, hindi na uubos yung lining. So, abnormality yon. Ibig sabihin, may something na nangyayari dito sa paligid ng matres mo, which is kailangan gamutin mo yan sa lalong madaling panahon kasi maraming babae ang nagkakaganyan, hindi nila pinansin. At the later part of their life, nalaman na lang nila na meron na pala silang cancer. Kaya pag mayroong mga nagrareklamo sa akin na bakit 5 months na silang nagbi-bleeding, umiinom na daw sila ng pills, ng mga hormonal pills, bakit hindi pa rin tumitigil, yun pala may ugat ng problema. Kasi ang pills kasi, nakakatulong lang siya to control the symptoms. Pero yung pinakaugat ng problem kung bakit siya nagbi-bleed, hindi talaga nagagamot ng pills yon. Kaya di ba nagtataka kayo, bakit gano'n nagpipills na ako, hindi naman naaayos yung regla ko? Meaning to say, may mga nutritional deficiencies na natatamaan, kaya hindi sila umi-epekto. So kahit uminom kayo ng pills, kung yung nutritional deficiencies natin ay hindi natin nako-correct, mga sisi ko, hindi po talaga siya gagaling right away. Kaya dito sa therapy namin, step by step po talaga yung gagawin natin. That is why marami kaming mga natulungan na gumaling sila kasi under tayo ng therapy. At hindi naman natin sila dinidiscourage na magpa-doktor, which is okay naman talaga yun. Mas mabilis namin kayong matutulungan kung meron kayong mga laboratory test. Kasi alam na natin kung ano yung case nyo, ano na yung mga nagawa nyo. Nang sa ganun ay mas ma-enhance pa natin or ma-improve pa natin yung mga dapat nyong gawin. So syempre mga sis, hindi naman ako basta-basta tutulong kung wala tayong interview. Ganon mga sis, as you can see, wala naman tayong yellow basket, hindi tayo nagtitinda, hindi tayo nagpapabilisan ng mga dito, ng mga produkto. Ang gusto ko, alaga. So, ang gagawin natin, para malaman natin kung kakayanin pa ba yan dito, magkakaroon muna tayo ng free online consult. So, uulitin ko lang, libre po yan. Luzon, Visayas, Mindanao, walang bayad mga sisi ko. Para mabilis tayo, mas maganda isend nyo agad sa akin yung pangalan nyo, edad, concern, and then isend nyo po yan dito sa FB page ko, sa Facebook po. Uulitin ko lang, walang bayad yan mga sis, 100 slots lang ang tinatanggap namin for today kasi sobrang haba ng pila, kaya 100 slots lang po tayo. So paunahan na lang. Para sa mga gustong magpa-online consult, send nyo lang po yung pangalan nyo, edad, concern, and then isend nyo po yan dito sa FB page ko. Okay? Ayan. So sa mga may tanong, comment lang sa live. Wala pong bayad yan. 2 buwan akong hindi niregla pero hindi ako buntis. Maraming ganyan sis. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. At sa 100% na mga kababaihan, 80% ang mga kababaihan na nakakaranas ng ganito. Kaya hindi ka nag-iisa dyan. Pag-usapan natin bakit. Bakit 2 buwan nang hindi nagre-regla pero hindi buntis? Eto na. Ito kasing matres natin. Okay, so ito yan yung matres nating mga girls. Close-up view. Ayan siya. So, ang matres, para maglabas ng dugo yan, kailangan nagtatrabaho itong 2 bilog na to na nakakabit sa kanya. Ito kasing 2 bilog na yan, ang pangalan yan is ovary.
Okay? So, itong ovaryo na to mga sisi ko, every month, meron yan sariling trabaho. Siya yung gumagawa ng itlog, siya yung mag-uutos kung kailan puputok yung itlog, para ito po ay maglabas ng dugo. Ito. Kasi may sariling buhay yung matres natin eh. Kumbaga sa katawan, yung katawan natin, maraming organs sa loob. Yung bawat organs na yon may sariling buhay yan. Meron silang sariling proseso, may sarili silang sistema. Kaya itong regla natin, hindi siya dumarating kasi itong ovaryo natin ay hindi din siya kumikilos ng maayos. Kumbaga sa opisina, hindi siya nagwo-work. Kaya kailangan nating alamin kung bakit. Bakit ganun? Bakit hindi siya nagre-respond? Baka mayroong something na galing sa utak or may something na galing sa hormones natin. Pwede po na may kinalaman ang ibang parte ng katawan natin, yung hormones natin, sa dugo natin. Kaya siguro hindi lumalabas ang regla ninyo. Actually, the best thing to do or para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari is magpa-check up. Ang problema mga sisi ko, ito na yung problema eh. Pwedeng magpa-check up, pera na lang ang kulang. Kasi marami ngayon gustong magpa-check up pero wala silang pambayad. Yung iba naman malayo sa ospital. Ayan, yung iba natatakot. So, kailangan i-uplift natin yung kanilang confidence na para magkaroon sila ng lakas ng loob na magpa-check up. Ipapaliwanag natin sa inyo lahat ng benefits kung ano ba yung mga pwedeng mangyari. Kaya nga po therapy eh. Hindi tayo nakapokus dito sa pagbebenta-benta lang ng mga kung ano-ano. Kasi ang focus ko talaga mga sisi ko ay therapy. Binibigyan ko kayo ng oras para ma-educate kayo or magkaroon kayo ng idea tungkol sa mga nangyayari sa inyo. So kung 2 buwan ka nang hindi nagre-regla, may kinalaman po ang galaw at proseso ng matres mo kaya hindi siya naglalabas ng dumi or hindi siya naglalabas ng dugo. At dapat ngayon pa lang sis, ginagamot mo na yan. Kasi pag pinabayaan mo na paulit-ulit itong nangyayari sa inyo, baka magulat ka na lang isang araw may bukol ka na pala. Hindi po kita tinatakot sis, nagsasabi lang tayo ng totoo. Siyempre, ito nga po ay advocacy, 'di ba? Ako po ay isang certified health and wellness advocate, meaning tayo po ay mayroong kakayahan na magbigay ng kaalaman or this is an advocacy para maging aware yung mga tao, yung mga kababaihan natin kung ano ba yung mga pwedeng mangyari sa kanila kapag 2 buwan na hindi sila nagre-regla, 'di ba? At least alam nyo kung ano yung mga possibility na mga mangyayari, at least ngayon pa lang naaagapan na natin siya. So yun lang yung sinasabi ko sa iyo sis, kapag 2 buwan ka nang walang regla, tapos parang paulit-ulit yan na nangyayari sa inyo, wag mong babaliwalain. Kasi senyales po yan na hindi nagtatrabaho ng maayos ang matres mo at pwede kang magkasakit sa matres kapag pinabayaan mo siya. So, dapat ngayon pa lang, ginagawan mo na siya ng paraan, susolusyonan mo na siya. Dito po kasi, marami tayong mga na-therapy na ganito ang nangyari sa kanila. So, ulitin ko lang, hindi lang tayo basta-basta inom-inom ng gamot dito. Therapy po talaga ang tawag dito. So, para magkaroon kami ng mas malalim na information, para makalkal talaga natin yung ugat ng problema dito. Kasi mas madaling gamutin ang isang sakit or problema kapag alam natin kung saan yung pinakaugat, no, ng problema. Baka kasi hindi lang gamot ang kailangan nyo. Baka may mga nutritional deficiencies tayo na kailangan nating i-work out. So, ang gagawin natin sis, meron kasi tayong 100 slots ngayon ng libreng online consult para sa mga kababaihan na may sakit sa matres at problema sa regla. So, ang gagawin lang po natin is i-fill up natin itong form na to. So, meron tayo ditong form ha, para mabilis tayo mga sis kasi ang haba ng pila. Ganon kadami yung mga nagpapaalaga dito mga sis. Kaya po para mabilis tayo, isend nyo na agad yung pangalan nyo, edad, concern, and then isend nyo po yan dito sa FB page ko mga sis. Okay? Ayan po siya. So, libre lang po ang magtanong. Walang bayad yan mga sis. Mag-comment lang tayo sa live. Kung gusto nyong pumila sa free consult natin, ayan na po. Chance nyo na ito. Meron tayong 100 slots ngayon na available dito. Kaya habol na po tayo. Okay, yes po. Later, babasahin natin yan. Ito, para ovarian cyst naman. Saan ang location? Okay, pag sinabi po kasi natin na para ovarian, ang ovarian cyst kasi, ganito ang itsura niya. Pakita ko sa iyo sis para maging aware ka.
So, ganito ang itsura niya. Para siyang puti na bukol. No? Para siyang puti na bukol na ang laman ay tubig. Parang fluid siya, fluid-like sac. Ngayon, saan siya nakikita? Pag sinabing ovary, dito siya sa part na to, sa mismong ovaryo natin, dito banda. Kasi ito yung ovaryo natin eh. Pag walang bukol ang ovaryo, ganito lang siya kaliit. Pero pag may bukol siya na malaki, ganito. And ito pa, meron pa pala akong concern. Iba-iba kasi ang uri ng ovarian cyst. Baka iniisip nyo isa lang. Ang ovarian cyst, that is a general term. But under ovarian cyst, meron tayong iba't ibang klase ng ovarian cyst. Meron tayong endometriotic cyst, meron tayong dermoid cyst, meron tayong hemorrhagic cyst, at meron tayong mga physiologic cyst lang. Iba-iba siya. May mga cyst na normal lang at kusang nawawala yan. Huwag matakot. Kaya mas maganda sis kung ibigay mo sa akin or ipakita mo sa akin yung ultrasound mo para malaman ko kung anong klaseng cyst yan. Baka naman mamaya normal lang siya. Pag sinabing para ovarian, dito lang siya sa bukana. Going to your ovary. Hindi pa talaga siya exactly nasa ovary. Parang para ovarian means papunta na. Dito na sa bukana. So, kailangan nating alamin para mas ma-explain ko sa inyo ng maayos is i-send mo sa akin yung ultrasound mo. Walang bayad ang explanation ko, wag kang mag-alala. Send mo lang dito sa FB page ko yung picture ng ultrasound mo sis. Ayan. Okay, so ayan yung FB page ko. Hintayin ko ngayon i-send mo sa akin yung ultrasound mo para magkaroon tayo ng basic na information tungkol sa nangyayari. Explain ko yan sa'yo sis, walang bayad. Pag makati ang puwerta at mahapde pag umiihi pero walang mabaho or lumalabas na discharge. Okay, dito sa case na to, marami kasing pwedeng maging dahilan kung bakit nangyayari to sa inyo. Pwede na baka meron kayong infection, UTI, or genital problem. Hindi natin masabi specifically kung ano yung dahilan. Kung may check-up ka na, mas maganda i-send mo sa akin yung result. Pero kung wala pa, meron akong mga itatanong sa inyo. So, kailangan mo talagang dumaan sa online consult sis para masagot ko ng tama yan. So, huwag ka mag-alala, wala namang bayad yung online consult natin. I-send mo lang sa akin yung pangalan mo, yung edad mo, and then i-send mo yan dito sis ha. Pati concern mo, ikwento mo na rin kung gaano katagal mo na yan na i-experience. And i-explain ko yan sa inyo, wala pong bayad yan sis, okay? Ayan. Pag sumasakit ang balakang, biglang nawawala. Okay, tignan natin. Ito kasi yung katawan ng tao, sis. So, syempre, ang katawan ng tao, maraming part yan. Kapag sinabing sumasakit ang balakang, hindi ibig sabihin ay sa matres agad ang pinupunteriya niya. Kasi, ang mga kidney natin, ang pantog natin is located nakadikit lang din sa matres natin. Magkakatabi lang sila. Kaya pag sumasakit yung balakang mo, sisi ko, hindi mo masabi kung saan talaga, no? The only sure way para malaman yan is magpa-test ka, magpa-check up ka. Eh kaso nga 'di ba, yung ibang tao wala ngang pambayad, wala silang pampa-check up. Kaya nga po nandito kayo sa TikTok. Kasi kung may pampa-check up kayo, wala kayo sa TikTok ngayon, nasa ospital na kayo. That is the reason kung bakit may mga taong nanonood sa TikTok kasi hindi lahat may oras, may pera para magpa-check up. Nagtatanong sila bakit sumasakit yung balakang nila. So, kaya lang naman tayo nandito is para sagutin yung mga possible reason kung bakit nangyayari sa inyo. But we are not intended to diagnose or treat, okay? Kumbaga, nagbibigay lang tayo ng information para mas maging aware kayo mga sisi ko. This is an awareness. Hindi siya delikado kung wala namang lumalabas na heavy bleeding or mga green na discharge. Pero sinasabi ko sa iyo sis, kapag ang sakit sa balakang ay hindi na kinakaya, hindi na nakakatayo, yung tipong naaapektuhan na yung araw-araw mo na buhay, mas maganda talaga magpa-test ka na sis. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. I understand naman na wala kayong budget, pero kung meron kayong iniinda na sobrang sakit na parang hindi na kinakaya ng katawan nyo, much better na gawan nyo na yan agad. Kahit na gaano pa tayo hirap sa pera, kung kailangan nating mangutang para magpa-check up, dapat gawin nyo na. Kasi kung may sakit kayo at sobra na, naapektuhan nyo na yung kilos nyo, hindi na kayo makapagtrabaho araw-araw, of course, kailangan nyo nang gumawa ng paraan mga sis, 'di ba?
PCOS ako, diagnosed last 2023, last May yung last period ko, tapos nag-spotting ako ng December 20. So malaki ang kinalaman ng pagkakaroon mo ng PCOS, Dudots, kung bakit kayo nagkakaroon ng ganitong regla. Kasi 'di ba pag PCOS tayo, yung ovaryo natin, nagkakaroon siya ng mga cyst. Yung mga cyst na yun, dapat kasi nagiging itlog yan. Kumbaga, pinuputok niya yan para maging egg cell at para mag-ovulate kayo. The problem with PCOS is hindi nangyayari yon. Kaya naiipon yon, yung mga follicles na yon, nagiging cyst na siya. Ang ending, yung regla natin nasisira. At ang masaklap, yung mga hirap mabuntis na mga may PCOS. Ibig sabihin, sign yun na lumalala na yung mga nangyayari sa loob ng ovary nila. Talagang parami na ng parami yung mga cyst na yun, naiipon siya sa loob. Kaya dapat ngayon pa lang ginagamot mo na yan. So, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Baka nagpa-check up ka na or what. So, mas maganda explain ko yan sa inyo sa chat. Kung may mga ultrasound ka, isend mo sa akin para ma-explain ko lahat yung nangyari sa inyo at ano ba yung mga karagdagang tulong na pwede natin gawin para po gumaling kayo at para maging okay kayo, mawala yung mga cyst na yan. So, help natin siya, pero alam nyo, mas maganda magpa-online consult muna kayo. Wala akong hihingi na bayad muna, wag muna kayong, kumbaga wag muna kayong mamroblema sa pera, free online consult naman dito mga sis. Kumbaga, aalamin ko muna yung case nyo before tayo pumunta sa dako roon. 'Di ba? So, ayan mga sisi ko, pangalan, edad, tanong, or concern. Meron tayong 100 slots available for today. Walang babayaran dyan mga sisi ko sa free online consult natin. The only way na magbabayad kayo is kung merong inoffer sa inyo and willing kayo na tanggapin or i-avail yon. Pero kung ayaw nyo, gusto nyo lang ako makausap, gusto nyo lang magtanong, wala namang bayad yan mga sis, okay? So, free online consult tayo dito sa live na ito mga sis. May 100 slots tayo today, so isend nyo lang itong online form para po malaman namin na galing kayo sa TikTok. So, 100 slots, isend nyo po yan dito sa Facebook page ko. Mas maganda, i-follow nyo na din ako mga sis para maging updated po tayo sa isa't isa, okay? Ayan po siya. I-search nyo lang ako dyan. Uy, thank you po sa nag-gift. Thank you so much. Ayan, may PCOS ako, masakit ang lower side ng abdomen ko. Okay, tignan natin. Lower side ng abdomen. Pag sinabing abdomen, itong part yan. So, may kinalaman din talaga ang pagkakaroon mo ng PCOS kasi syempre ang matres natin at yung ovaryo natin is nasa lower abdomen nga. But it doesn't mean na PCOS na talaga yan kasi baka mamaya meron pang other concerns. Kasi ang katawan natin, hindi lang po yan matres ang nasa lower abdomen natin. Marami pong mga organs na katabi. So, mas maganda sis, para ma-interview kita, no? Para mas mabigyan kita ng tips. Chat ka sa akin sis ngayon. I-send mo lang yung concern mo dito sa FB page ko. Ayan po siya. So, i-send mo sa akin sa FB page yung concern mo para makapag-usap tayo. Explain ko sa inyo, walang bayad yan. Okay, next question. Ano po ang cause ng hemorrhagic corpus luteum at paano gamutin? Ma'am Miracle, this concern is not sure na meron talaga kayong sakit. Kasi ang hemorrhagic po, depende kasi ito sa panahon ng pagpapa-ultrasound nyo. Baka naman kasi nung nagpa-ultrasound ka is paputok na po yung egg cell mo. Kumbaga, papunta na siya, di ba nag-ovulate na tayo? So parang paputok na siya. So baka doon nangyari yun, yung ultrasound mo. Nagkataon na yun ang nangyayari kasalukuyan sa loob ng matres natin. But it doesn't mean na meron kang sakit. Pero alam mo sis, mas maganda talaga kung ipakita mo sa akin yung result ng ultrasound mo. Kasi itong mga ganitong term, hindi mo to malalaman kung hindi ka nagpa-ultrasound. Kaya mo siya nalaman kasi may ultrasound result ka na. So, gusto kong makita yun sis para mas ma-explain ko siya sa inyo. Wala namang bayad yan. Para lang magkaroon ka ng idea kung anong nangyayari sa'yo. So, yung gamot, to follow yan, kung talagang may sakit ka, mas magaguide ka namin. Pero sa ngayon, no need na sabihin agad kung may gamot kasi hindi pa natin alam kung sakit ba talaga yung na-experience mo. So, isend mo sa akin yung pangalan mo and yung concern mo sis ha, isend mo dito sa FB page ko. Walang bayad yan sis, babasahin ko para sa'yo.
Paano malalaman kapag may PCOS? May tinatawag kasi tayo na transvaginal ultrasound. Yung transvaginal ultrasound na yan, ang gumagawa niyan is mga OB-GYN. So, mayroon silang ipapasok na ganito, na parang instrument, and then ipapasok yan sa ari natin, no? And yun kasi may parang camera yun. So, kapag pinasok, masisilip sa loob kung anong meron. Kung may sakit ba kayo, may PCOS ba kayo. So, ang PCOS kasi hindi naman nahuhulaan yan eh. Dapat talaga dyan, pinapa-ultrasound para malaman mo kung meron ka talaga. So, in short, kailangan talaga natin ng budget. So, yung mga walang pera dyan, I understand naman, nahirap kayo. Pero kung meron kayong mga iniinda at nakakapagpabagabag sa inyong mga isipan, no? Syempre, mas makakaano yung yung pag-iisip natin kapag ultrasound tayo. So kung gusto mo malaman talaga kung may PCOS ka, this is the best thing to do. So kailangan natin ng budget diyan. Diagnosed with adenomyosis, endometriosis with 3 myoma, left ovarian cyst. Diyos ko, sa dami sis K. Ano ba to? Grabe. Pero hindi ko naman sa tinatakot ka ha. Ako naman kasi, gusto kong gawin lahat para lang matulungan na gumaling ang isang babae sa sakit niya. Kasi nga, di ba tayo po ay isang health and wellness coach. Ang problema kasi sa inyo, Ma'am Kay, masyado nang marami yung sakit. So, imaginein mo, ito yung matres natin, ha? May adenomyosis ka. So, ang adenomyosis, dito yan, nagkakaroon ng problema yung lining ng matres mo. Kumakapal siya, parang namamaga, may mga na-stuck na laman, fluid, minsan nga may nana pa yan. Ang endometriosis naman, para siyang mga itim-itim na dugo na na-stuck. Hindi nakalabas yung laman ng matres natin. Dapat nasa loob lang siya. Lumalabas na siya. Yan ang nangyayari kapag may endometriosis. Pag may myoma naman, ito naman yung affected yan. Kahit saan dyan, basta sa loob ng matres natin. At pag may left ovarian cyst ka, it depends on what kind of ovarian cyst yan. So, dito siya sa left side. And grabe, connected na yan sila sa isa't isa. At grabe yung ginawa nila sa matres mo. Hopefully, hindi pa ganun kalala yung stages para maagapan pa. No? Kasi sa ngayon sis ha, kung ako ang tatanungin mo, kahit ako mahihirapan ako dito. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako nagmamagaling na kaagad pag uminom kayo ng gamot, na ganyan-ganyan is gagaling na. Pag nagpa-therapy kayo dito, gagaling kayo. Hindi ganun. Kasi buti na lang, inopen up mo. Sa dami ng sakit mo sis, kahit ako mahihirapan. Even pinakamagagaling na doctors, hindi ito magagawa ng parang magic lang. Matagal na process yan. Ang sinasabi ko sa inyo, I don't think so kung kaya pa yan ng 1 year. Kaya kailangan mo talaga maglaan ng gastos, panahon, and sana no, kung ako lang, naagapan na sana siya before. So hindi natin alam ang dahilan bakit nagkaroon ng ganito kalala na mga problema. So hindi natin alam kung ano nangyari sa inyo sis, no? Pero sa totoo lang, kahit ako mahihirapan ako sa case mo, Ma'am Kay. Kasi una, adenomyosis, ipakita ko sa iyo ha. Kapag may myoma tayo, ito may myoma ka rin, ganyan yung itsura. Tignan mo naman, nagkakaroon ng bukol. So, hindi ko lang alam kung gaano nakalaki yung sayo, pero basta myoma, sa paligid ng matres yan. Ganyan ang itsura niya, para na siyang bukol na may laman. Pag endometriosis naman, ganito, may itim-itim. Kasi, bakit? Yung matres natin, yung laman na dapat nasa loob lang, lumalabas na. Kaya, syempre, nadedetect ng matres na, uy, merong ano dito, merong nakalabas na laman. Kaya siya nag-o-oxidize, nagiging itim-itim siya. Katulad ng nasa picture. And eto pa, meron ka na din ovarian cyst, no? So, adenomyosis naman, ito, ganito nangyari sa'yo, my gosh. May adenomyosis kasi, ganito din, no? Kumakapal na yung matres mo, nagkakaroon siya ng parang puti-puti. Anong puti-puti yan? Kung baga sa sugat, para siyang nana. Kaya grabe yung nangyari sa inyo. Sana noon naagapan sana siya, kasi kung sana noon lang naagapan, baka hindi ito kumalat ng ganito. Meaning, napabayaan siya, or baka hindi mo napansin kasi baka wala naman siyang pinaramdam sa'yo, ganyan. So, kaya po siguro umakyat yung mga problema ng ganyan kadami. Anyways,
hindi ko alam, pwede ka naman makipagkwentuhan sa akin, wala namang bayad. Kung itatanong natin kung ano ba yung mga gamot na nainom mo na, baka may mga nainom ka na before. So, alamin natin yan sis ha. Basta pagka gusto mo lang ako makausap sis, gusto mo magpa-online consult, wala namang bayad. Meron tayong 100 slots available for today for online consult para sa mga babae na may sakit sa matres, sira ang regla, hirap magkaanak. Dito po, ito meron tayong form dito and then isend nyo lang po yan dito sa FB page ko. Mas maganda mag-follow na rin kayo para maging connected tayo sa isa't isa. Kasi nagpo-post naman ako everyday. So para maging updated kayo, mas talk nyo ako, 'di ba? Ayan siya mga sisi ko, no? Ayan. So anong gawin pag may yeast infection? Sisi ko, pag meron tayong yeast infection, kung paulit-ulit siyang nangyayari, ibig sabihin may nangyayari sa loob na hindi maganda. Halimbawa, malinis ka naman sa katawan, pero ba't ganon? Meron pa din kayong yeast infection. So malamang merong nanggagaling sa loob. At saka yung normal balance ng pH natin is affected, meaning may pinag-uugatan siya na problema. So para malaman natin yun, kailangan mo talaga magpa-online consult sis. Kasi wala namang specific na sagot agad dito sa live kung hindi naman natin alam yung current situation mo. Para mas maganda sis Mary, i-chat mo na lang ako, send mo sa akin yung pangalan mo, edad, yung concern mo para mabilis. Free online consult tayo today, 100 slots lang. So pwede pa kayong humabol sis, no? Ayan. Si Ma'am Den naman, meron ako nakakapang maliit na matigas bukol sa bandang pusod, left minsan masakit. Sis, for this one, syempre, kapag matres ang usapan, kakayanin natin. Pero kasi, dahil pusod ang apektado dito, ibig sabihin, this is not covered na ng ating specific sa matres natin. Kasi pusod na yan sis no? Ang matres natin, nandito lang yan. Mataas masyado yung pusod ng tao. So, nandito lang ang ating pusod. Yung matres natin, nasa pinakaibaba yan. So, for this one, I would suggest na mas maganda magpa-ultrasound ka. Kaso lang, kung wala ngang pera, wala tayong magagawa. Kaya lang ako kasi, pag hindi na kasi abot or hindi na kaya ng coverage ng kakayahan ko, tumatanggi talaga ako. Gusto kong tumulong, pero dapat yung kaya ko lang. Huwag tayo magmagaling. Kapag hindi natin kaya, good ano na lang yan. Kumbaga sabihin natin, 'di ba? Hindi yung sasabihin natin lahat para makabenta. Kasi may mga ganun dito sa TikTok kahit hindi na cover ng mga supplement nila, sasabihin nila na kaya nila. Yun yung nakakalungkot kasi para makabenta kayo, grabe yung mga sales stock nyo sa mga tao. Dapat kapag hindi na yan saklaw ng kakayahan nyo, i-let go nyo na. Huwag nyo nang perahan yung mga customer, 'di ba? Ayan. So, anong gagawin 5 months na ako walang regla? First of all, hindi mangyayari yan kung walang reason. Kapag hindi naglalabas ng dugo ang matres natin, ibig sabihin may problema sa loob. Posible na ito ay nanggaling dito. Okay? Kasi ito yung gumagawa ng regla natin Sa totoo lang yung matres natin, tagalabas lang yan ng dugo. Ang pinaka first in line na siya talaga yung gagawa ng regla is yung dalawang bilog na to. Yan yung ovaryo natin. So pag hindi ito nakaka-receive ng tamang signal galing sa katawan natin, wala din siyang ilalabas na dugo. Kaya 'di ba sinasabi nila kapag stress ang tao, nagkakaroon siya ng problema sa pagregla kasi may mga hormones na affected. Kagaya na lang ng cortisol natin. Kapag ka-stress tayo, tumataas 'yun. Kaya po affected yung pag-receive ng signal ng ovary natin kasi sa brain pa lang wala na siyang gaanong maiproduce kasi nga yung cortisol natin affected na. Lahat ng mga signal sa katawan natin, sa utak natin yung dumadaan. So once na tayo ay stress, nahihirapan din yung ating organs na gumana. And that is why kapag babae ka, affected din talaga ang regla mo kasi itong part na to ay wala siyang ma-receive na tamang signal galing sa brain. Pwede naman na may tamang signal nga pero mismong ang ovary ang nagkakaproblema. Posible na ito po ay nagkaroon ng PCOS. May cyst po pala siya. Kaya pala ang regla ninyo ay spotting, 5 buwan nang hindi lumalabas. So may ugat ng problema yan.
Kaya para malaman natin, kailangan nyo talaga magpa-online consult. So wala namang bayad yung online consult natin mga sis. Ang gagawin nyo lang is isend nyo sa akin yung pangalan nyo, yung edad nyo, yung concern nyo, kwento nyo na lahat, yung buhay nyo mga sis. No, wag lang yung parang telenovela mga sis. Yung problema na lang natin sa matres. And then isend nyo yan dito sa FB page ko. Uulitin ko lang mga sisi ko, walang bayad ang online consult natin. 100 slots ang kailangan natin for today. Meron pa tayong natitira ngayon kasi kanina pa ako nagla-live. So ang natira na lang ngayon mga sis ay 20. 20 slots na lang tayo. Kaya hindi na po ako tatanggap after nito. Kaya po yung mga hindi pa nakapag-chat, habol na lang po tayo mga sis. Okay? So ang gagawin natin sa mga gusto magpa-online consult, ayan, free lang po ito mga sis. I-send nyo lang sa akin yung pangalan nyo, edad or concern. Yung mga may problema sa regla, hirap magkaanak, may sakit sa matres. I-send nyo lang po yan dito sa FB page po natin. Ayan. So, i-search nyo lang yan. I-follow nyo na din ako mga sis para maging connected po tayo sa isa't isa. Ayan. Para makapag-stock din kayo, makapag-legit check din kayo, 'di ba? Ayan po siya mga sisi ko. Alright, so ayan, malapit na maubos. 20 slots na lang ang available. 2 to 3 months a year lang po ako dinadatnan pero wala akong PCOS. Stress lang daw. Posible po talaga na mangyari yan, Takahashi. Kung nagpa-ultrasound ka na, mas maganda isend mo sa akin yun. Minsan kasi, ang pagkakaroon ng problema sa pagregla, it's not about PCOS lang eh. There's a lot of reason kung bakit hindi tayo nagre-regla. Meron din tayong tinatawag na thyroid problem. So, isa yan sa mga causes kung bakit hindi nagre-regla ang isang babae. So, ipakita natin ano ba yung thyroid na yan. Sana may picture pa ako dito. Wala na. Yung thyroid, ay wala na ata akong picture. Kasi yung ating thyroid, kapag hindi po kasi yun gumagana ng maayos, pwede pa rin po tayo magkaroon ng problema sa pagregla. So, hindi lang yun sa matres. Kung okay naman ang matres natin at bakit hindi tayo nagre-regla, syempre, malaking palaisipan talaga yan mga sis. Ito. So, kapag ka may thyroid problem tayo, yung parang butterfly shape dito sa ating leeg, yan yung nagkakaroon ng problem, yung hormones dyan, pwedeng maka-apekto yan sa ovaryo natin, kaya hindi rin siya naglalabas ng regla. Ayan, yung thyroid po dito, yan sa ano natin eh. Sana meron thyroid. No? Para makita nyo. Okay, ito siya. Okay, loading. Ayan. So, ito thyroid mga sis. Ayan. So, kapag ka may thyroid ang isang babae, ayan, dito sa kanyang lieg. Alam nyo, pag may problema kayo dito, apektado rin yung pagregla nyo talaga mga sisi ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lang po yan dahil sa ano natin, dahil sa pagre-regla natin, hindi lang lahat si matres ang may kasalanan. Kasi maraming organs ang katawan ng tao eh. So, hindi ako makapaghanap dito ng Yan. Basta yung thyroid mga sis, pag yan ay affected, nako, may hirapan din talaga kayong magregla. So, apektado kasi yan. Kasi sa loob ng katawan natin, marami yan silang mga ugat na konektado sa isa't isa. Kaya nga 'di ba pagka-stress tayo, hindi rin tayo nireregla dahil nga po ang brain natin, siya talaga yung nagpo-produce ng hormones na ipapakalat sa katawan din natin, no? Kumbaga yung signal na yon, kapag hindi siya gumagana ng maayos, yung mga hormones, hindi rin marireceive ng ovary natin. Kaya madami din ang nagkakaroon ng problema sa regla kapag stress sila at pagod. Ayan, kaya marami talagang nagagawang hindi maganda ang stress mga sis. Ayan, adenomyosis po, findings, anong gamutan? Sis, kung meron kang ultrasound, mas maganda ipakita mo sa akin kasi para malaman natin kung anong stage na siya. Kasi iba-iba po ang sitwasyon ng mga babaeng may adenomyosis. Para magkaroon ka ng idea, ipakita ko lang sa iyo muna kung anong itsura niya. No? So pag may adenomyosis ang matres ng babae, ganito ang itsura ng matres niya. Parang kumakapal, namamaga, bumibigat kasi nangangapal siya at
Nakakatakot kasi baka magkaroon ng nana or ng whitish na parang mga fluid, no, sa loob. At syempre, kailangan ginagamot natin yan kasi pagka wala kayong ginagawa lang, pinabayaan nyo lang siya, hindi nyo naman pinag-aaralan yung sakit nyo, wala kayong solusyon, pag lumala yan, kayo din ang kawawa, mga sis. Kaya nga nandito tayo para magbigay ng kaalaman tungkol sa nangyayari sa inyo. But we are not here to promise anything na gagaling kayo. Kung magpapatalaga kayo at magpapatherapy kayo, malamang magagawa natin ang paraan yan. Pero yung sasabihin na pag uminom ka ng gamot namin, gagaling ka kaagad, hindi ganun ang tamang approach sa mga tao. Kasi walang ganun, mga sis. Tandaan nyo, ang isang pasyente na may sakit, kapag walang alaga yan, puro inom lang ng gamot, hindi naman ganun kadali, no? Hindi kayo gagaling sa puro gamot lang, mga sis. Promise ko sa inyo yan. Marami ng mga tao na lumapit sa amin na may sakit sa matres at grabe yung nainom nilang gamot. Halos naubos na ang pera nila sa kapa-check up. Bakit? Kasi nga, yung guidance nila, alam nyo yon, yung pag-aalaga nila, self-care, wala man lang kahit ano. So, puro gamot na lang ang inaasahan nila kasi they depend so much sa pag-inom ng gamot. And that is the sad part kasi parang inaasa na lang natin sa gamot yung katawan natin at nawawala na yung self-care natin, mga sis. Okay? So kung gusto mo na malaman talaga kung ano yung sitwasyon mo ngayon, pwede kitang bigyan ng tips, Ma'am Angelina, pero mas maganda isend mo sa akin yung ultrasound mo at isend nyo po yan dito sa FB page ko. Ayan, tutulungan kita na basahin yan, sis, at i-explain sa'yo. Walang bayad yon, tulong ko na lang yan sa'yo. For now, mga sis, ubos na yung slots natin and gusto ko pa kayong tulungan pero dahil marami nang pumila, 100 slots, naubos ko na siya. So, mamaya kapag naubos ko tong 100 na to, mag-a-another 100 tayo for batch 2. Okay? So, sa ngayon mga sis, sa mga gustong mag-follow at humabol, kung meron man na gustong humabol for our free online consult, pwede kayong fill up. So, isend nyo lang yung pangalan nyo, yung concern nyo, edad nyo. Isend nyo dito sa Facebook page ko, mga sis. Follow nyo din ako sa Facebook kasi lagi talaga akong online doon, mga sis. Dito sa TikTok, hindi gaano. So, more on, dito ako naka-online palagi sa FB ko. Kaya dito nyo ako i-chat, mga sis. Okay? So, tutulungan ko kayo na maintindihan yung mga problem nyo sa matres, yung mga sakit nyo, i-guide namin kayo, yung mga therapy, kung sakali na gusto nyo na tulungan talaga kayo with full package talaga, i-explain namin sa inyo yan lahat. Basta for now, magkakaroon muna tayo ng libreng online consult para mas maintindihan nyo yung nangyayari sa inyo. And hindi tayo yung nakapokus lang sa pag-inom-inom ng gamot, no? Kumbaga, ipapaintindi namin sa inyo kung ano ba yung nangyayari sa inyo. Hindi yung puro benta-benta lang. Kasi may iba talaga ngayon na ginagawa lahat kahit hindi na kaya ng mga supplement nila, sasabihin kaya pa. So parang ang habol lang naman nila is magbenta-benta. Walang alaga na kasama, mga sis. Yan ang meron tayo dito, kaya marami nga po kaming natutulungan na gumagaling talaga yung sakit nila sa matres kasi hindi namin sinasabi sa kanila na gamot lang ang makakatulong sa inyo. No, hindi ganun. Kailangan din natin malaman yung mga deficiencies sa sistema ng katawan natin, hindi yung puro gamot lang. Anyways, mag-uusap na lang tayo sa chat, mga sis. For now, yung mga nakahabol sa ating libreng online consult, congratulations. Magla-log out na din ako or mag-e-end na din ako ng live para matutukan ko po yung mga nagpalista sa free online consult natin. Okay? So, ulitin ko lang, mag-follow kayo para sa next live ko is ma-update kayo kaagad. And sa mga gusto pong humabol, yung mga gustong mag-abang ng free online consult natin, i-follow nyo ako dito sa Facebook page natin, mga sis. Okay? Ayan. So once again, this is your Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 9 years na pong nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at nagkakaproblema sa regla. I'll be back after 2 hours, mga sis. At ngayon ay mag-i-interview na po tayo. Thank you so much and thank you so much for watching at sa lahat din na nag-follow at nag-gift. Salamat po. God bless us all. Happy New Year.